15 anyos na batang babae, walang awang ginahasa ng 7 lalaki sa sariling bahay. Ito ang kaso ni Joy Tanchi Mendoza. Isipin mo, isang ordinaryong Biyernes ng gabi sa isang tahanan sa Quezon City. Isang 15 anyos na batang babae na si Joy Tanchi Mendoza ay naiwan sa bahay kasama ang mga kapatid at kaibigan habang ang mga magulang ay nasa Bible study. Bigla tumunog ang doorbell at 10 armadong lalaki ang pumasok at ginahasa si Joy at ang kanyang 2 kaibigan ng paulit-ulit. Bakit nangyari ito sa isang inosenteng batang babae at paano niya nagawang magpatawad? Si Joy Tanchi Mendoza, 15 years old noon, ay anak ni na Reverend Dr. Peter at Deona Tanchi, mga pastor at founder ng Christ's Commission Fellowship o CCF. Lumaki si Joy sa isang tahanan na puno ng pananampalataya, pag-ibig at disiplina. Noong February 7, 1992, Biyernes, ang mga magulang ni Joy ay nasa isang Bible study. At naiwan si Joy kasama ang kanyang mga nakababatang kapatid, 2 kaibigan, 2 katulong, driver at pinsan ng tatay nito na si Tito Boy kasama ang kanyang asawa at anak. Bandang 6:00 ng gabi, tumunog ang doorbell. Si Tito Boy ay may bitbit na 5 sako ng bigas. Pagbukas ng gate, biglang may sumalakay na 10 armadong lalaki, may baril at kutsilyo na pumasok sa bahay. Nag-ikot sila at ginapos ang lahat, mga kapatid ni Joy, kaibigan, katulong, driver at pamilya ni Tito Boy. Sinabi ng mga armadong lalaki na robbery lang ang pakay nila. Subalit, mabilis na lumabas ang mas maitim nilang balak. Si Joy ay dinala sa kwarto ng kanyang mga magulang, sa banyo at sa kwarto ng kapatid niya. Doon, ginahasa at nilapastangan siya ng 7 lalaki ng paulit-ulit sa kama, sa sahig ng banyo. Pinilit siyang gawin ang mga bagay na hindi kanais-nais. Ang 2 kaibigan naman niya ay ginahasa rin ng 3 o 4 na lalaki. Pagkatapos ng robbery at abuse, umalis ang mga lalaki, dala ang mga gamit at pera. Si Joy at ang kanyang mga kaibigan ay naiwang sugatan at nasaktan ng labis. Kinabukasan, umiyak ang pamilya nang malaman. Ang mga magulang, lalo na ang nanay na si Diona, umiiyak. Bakit ang anak ko? Bakit ito hinayaan ng Diyos? Si Joy ay nagdusa ng matagal. Post-traumatic stress, depression, pero sa tulong ng pananampalataya, family support at counseling, unti-unti siyang gumaling. Napangasawa niya si Edric Mendoza, isang news anchor. Nagkaroon ng 6 na anak at naging counselor para sa mga biktima ng sexual abuse. Sumulat din siya ng libro na When a Good God Allows Rape para ibahagi ang kwento at forgiveness. Ang hatol, ang mga salarin ay hindi nahuli dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya at mga witnesses. Walang arrests o convictions na naiulat sa publiko at ang kaso ay nananatiling unresolved. Pero para kay Joy, ang tunay na verdict ay ang kanyang personal healing. Napatawad niya ang mga lalaking lumapastangan sa kanya na nagpatotoo sa presensya ng Diyos at naging inspirasyon ng marami. Sa makatuwid, walang hustisya sa korte pero may spiritual victory sa buhay ni Joy. Sa mundong puno ng galit at paghihigante, may puwang pa ba para sa paghilom at pagpapatawad? Madalas nating itanong, bakit hinahayaan ng Diyos mangyari ang mga masasamang bagay? Ang kwento ni Joy ay hindi lamang kwento ng isang krimen. Ito ay kwento ng radikal na pagpapatawad at pananampalataya sa Diyos.